sa araw na to, pag-uusapan natin yung tagpong pangyayari na yon, yung panahon ni Daniel. No? Si Daniel, siya yung propeta, siya yung the prayer warrior and the Lion King. Yan pong aking pamagat. Is the Lion King. In the jungle, the mighty jungle, the lions sleep tonight. Yan. So, sabi sa Matthew 24:15, as Jesus spoke about Daniel, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of Daniel, the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Sino man ang makabasa, sabi niya, kailangan ninyo siyang intindihin. So, dalawa ang nahati ang Daniel sa dalawang kategorya. Una, it is a story. Pangalawa, it is a prophecy. A story and a prophecy. Ganun po nahati yung Book of Daniel. Yung unang anim ay istorya, with the exception of chapter 2, which is siya ay nag-prophesy doon tungkol sa the fall of Babylon o Babylonia. At yung mga sumunod pa, it talks about all prophetic na siya, prophecy na siya. So, napakahalaga na maintindihan natin ito. At ang story na nakalagay sa Daniel ay sinasalamin yan nung ating pagiging mananampalataya kay Kristo Jesus, ating Diyos. Sumasalamin yan. Kaya nung pinag-aaralan ko Book Daniel, no? Lahat yun ay nangyayari. Lahat yun ay nangyayari sa bawat mananampalataya sa panahon ngayon. Yun ay sumasalamin. Yung karakter dapat din sumalamin sa atin. Amen? So, masyadong marami ang Daniel chapter 6. Pag-usapan natin. Basahin ko na lang siya sa Tagalog para mas maintindihan natin. Daniel. Kung kayo ay may mga ballpen, ay kayo ay mag-jot down. Dahil sinasabi ko po sa inyo ito, sobra pong mapapagpala kayo ng mga maririnig nyo ngayon. At masasabi ninyo na, oh, ako yan. Oh, ako yan. 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 Yun. Salamat. Yan. Si Daniel sa kulungan ng mga leon. Amen. Basahin ko pong mabuti. Paki-check nga po kung meron tayong sound. Tama? Okay? Is the sound is clear? Okay. Salamat sa ating technician and / worshiper. No? Sabi sa Daniel chapter 6, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno, 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari, at isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Uy, mapopromote na si Daniel. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila
wala tayong maibibintang sa Kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Kanyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, "Mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o sa tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon." Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng utos ng kautusan. Magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago, di mapapawalang bisa, at gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos na sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan na may bukas na bintana nang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, "Hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario na balisa siya at naghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na ang batas ng Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari." Dahil dito, inutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, "Naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran." Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinapakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumitikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, nalungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas kanya sa mga leon." Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa pa niya ito sapagkat alam niya wala akong kasalanan ni nagawang masamang laban sa iyo." Dahil dito labis na nagalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang makita kahit man ang bahagyang galos ng katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanyang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasahid sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinaad sa sulat, "Sumainyo ang kapayapaan, inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumagalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at nananatili magpakailanman, hindi mabawasak ang kanyang kahiran at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga
kababalaghan sa langit at sa lupa, inililigtas niya si Daniel mula sa mga leon. At sa 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at panahon ni Haring Ciro ng Persia. So, kita po natin dito, ang ating binasa ay ang si Daniel. Kung babasahin po ninyo sa chapter 1, ang kanilang pagkadakip, chapter 2, ng kila Meshach, yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, 'di ba? Chapter 3, yung Meshach, Abednego, yung tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, and hanggang sa chapter 6, no, paiba-iba ng hari ang pinaglikuran ni Daniel. At ng panahon na to naman si Haring Darius. Ito chapter 6, chapter 5, yun yung tinatawag na the writing of the wall nung isang masamang hari na nag-succeed kay Haring Nebuchadnezzar ay nung namatay na siya, ng chapter 6, si Haring Darius na ang siyang tawag doon, ang siyang naging hari, naging makapangyarihan si Haring Darius, no? Kaya makikita natin dito, pag-aralan natin mabuti ang sinasabi tungkol kay Daniel para makita natin, ma-reflect din natin tayong mga nagtitiwala sa Diyos. At ako, I'm really sure, no, na may mapupulot po kayo rito. At malamang, ito rin po ang inyong pinagdadaanan. Amen? Una, makikita natin dito, bago yun, gusto ko munang, di ba kaya nasabi ko, ang aking pamagat ay Daniel, the prophet, the prayer warrior, and the Lion King. Pero kung susumahin mo po ninyo ang chapter 6 na to, he is an overcomer. Kagaya mo, you can become an overcomer too. Kaya mong malagpasan lahat. Kagaya ni Daniel. Amen? So, number 1, makikita natin dito na si Daniel ay isang successful at kinaiinggitan. Sa verse 1 and 4, makita ninyo dyan, Daniel is successful in envy. Yung una, si Daniel was appointed by King Darius as was first 3 chief administrator in which the regional authorities reported them. Siya ay nangunguna sa 3 inappoint ni Haring Darius. Dario. No? Siya ay nangunguna. Kumbaga, siya ay meron ng tinatawag na +1 point. +1. Sa 3 na yon, siya yung talagang nangunguna. Pangalawa, si Daniel ay na-distinguish himself among all of the administrator and regional authorities. Siya ay nagkaroon ng distinction. Siya ay, ang ibang salin sa ERB is, Daniel has proved himself. Na-prove niya or distinguish, nakikitaan siya, naipakita niya. Kung makikita mo, lahat siguro ng utos na ibinigay sa kanya ay nagawa. Lahat ng bagay na dapat isolve niya. No? Sabi sa Daniel chapter 5, ano kaya yun, ano yung distinguish na yon? Sa chapter 5 verse 12, because he was found to have an extraordinary spirit, knowledge and understanding, along with ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. His name is Daniel, whom the king renamed Belteshazzar. Call for Daniel and he will reveal the meaning of the writings. Nung pinatawag siya, pinatawag si Daniel ni Haring Belteshazzar sa chapter 5. Meron kasi dong writing sa wall. Habang sila ay nagpipiging, may lumiliyab na writings. Pinatawag niya lahat ng mga tagapayo, mga mangkukulam, mga nagmamagic, basta lahat ng mga in regards with the spiritual side, mga tagapayo niya, walang nakapag-interpret. Kaya may isang tao na nagsabi sa kanya, merong tao si Daniel. Ipatawag niya siya. Kaya ang hamon pa nga ni Haring Belteshazzar, kung sino man ang makapag-interpret niyan, siya ang iluluklok ko na
magsasucceed sa kanya. Kaya nung in-interpret ni Daniel, sabi niya, mahal na hari, kayo po yung mamamatay ngayong araw na to. Ganun po yung pagkakasabi sa kanya. Kasi nga, sinalaula niya yung mga galing Jerusalem, yung mga cup ginamit nila sa piging, sa walwal, kumbaga sa panahon ngayon. Hindi na iginalang. Kasi galing sa Jerusalem yun eh. Galing sa templo ng Jerusalem. Pinalabas ni Haring Baltasar para sila mag-inuman. Kaya yun tuloy, nagalit ang Diyos sa kanya, naglagay ng writings. Kaya makita ninyo, kaya siya pinatawag dahil bago si Baltasar, ang kanyang grandfather, si Nebuchadnezzar, ay si Daniel din ang pinatawag nung siya na naginip. Now, ano yung extraordinary spirit na to? Una, he did this by his good character. Maganda yung character ni Daniel. Sa lahat ng mga tao doon sa Babylonian Empire, ay siya yung leader na yung kanyang character talaga ay maganda. Kaya sa atin, sa company natin, kapag magandang pag-uugali mo, talagang makikitaan ka madidistinguish ka ng ibang tao. Naalala ko dati, ako nung ako'y nagtatrabaho, hindi ako nakakasabay sa kanila. Kasi sila, ginagawa nila, nagpo-pool, nagbibilyar, tapos pupunta sa mga, nagyoyosi. Yung pala, nakikita na ako ng boss ko. Ibang klase ka Nadi-distinguish na ako, maganda yung character mo. Kaya nga nung nawala yon, ako na yung ginawa nilang supervisor, tapos tuloy-tuloy na yung pag-angat ko. Pangalawa, he did this by his great ability. Merong abilidad si Daniel. Magaling siya, marunong siya. Pangatlo, meron siyang knowledge and understanding. Hindi lang siya may abilidad, siya pa ay talagang marunong at magaling siyang umunawa. Kasi magkaiba yun Meron ka nga minsang knowledge, wala ka namang understanding. Yung tipong, batas kung batas, hindi mo ba naunawaan? Diba? Hindi nga, nasusunog nga ang bahay nila Nasusunog yung bahay nila. Tapos sasabihin mo, tanggal na siya kasi hindi siya pumasok sa trabaho. Kasi yun ang batas ng company nyo, di ba? Yan po yung nagiging problema po natin sa ngayon. Yan po yung pandemic ngayon Ako, sa totoo, nalulungkot ako. Saan nangyayari na yun? Buong mundo. Yun po yung pandemic ngayon. Na ang tao, nawawala na yung compassion. Nawawala na yung pagmamahal. Naalala ko, nakita ko one time. Yung dahil sa pandemya, yung lalaki nagbenta ng isda, hinuli, kinulong. Diba? Dahil pandemya. Kawawa naman yung tao. Nasaan na yung puso? Yun po yung nawawala Tapos sasabihin lang, hindi, batas kasi yan Batas ay batas. Nawawala na. Pangapat, ability to interpret dreams. Ito yung extraordinary kay Daniel. Meron siyang ability to interpret dreams. Kaya niyang pag nanaginip ang mga hari, at that time, kaya niyang interpret kung anong ibig sabihin. And kaya rin niya mag-explain ng mga riddles at solve difficult problems. May problema, kaya niyang isolve. Now, siguro nakikita ninyo, tayo, lalo ng mga mananampalataya, o nasaan ka man ngayon, pinagpala ka na ng Diyos. Like Daniel, you are now a successful person. Why? Kasi nakakatayo ka, at higit sa lahat, meron kang Diyos. Yung tipong, kahit na ang sweldo mo ay maliit lang, pero yan ay talagang galing sa hindi nakaw, galing sa talagang pagtatrabaho mo. And meron kang abilidad, meron kang good character. Meron kang compassion. Diba? Meron kang, at kaya mo mag-solve ng mga difficult dreams. Sa totoo lang, matagal na ako sa company. At marami akong mga nakita sa iba't ibang kumpanya na talagang may mga magagaling. May mga magagaling na tao. Yun nga lang, dahil mababa yung kanilang level, talagang hanggang doon lang. At hindi sila nabibigyan ng tamang parangal.
At yung iba, ayaw ng iba na sila umakyat. Diba? Yung mga ganun. Si Daniel po, kahit na siya ay mataas na ang kanyang pwesto, siya nangunguna eh. Bakit siya nangunguna? Dahil sa mga extraordinary spirit na meron siya. At dapat meron din po. Alam ko, ganun din kayo. Ganun din kayo. Amen. Pangalawa, sabi sa Daniel 2:46, then King Nebuchadnezzar bowed down in front of Daniel to honor him. The king praised him. He gave an order that an offering and incense be given to honor Daniel. And sa 47, then the king said to Daniel, I know for sure your God is the God over all gods and the Lord of all kings. He tells people about things they cannot know. I know this is true because you were able to tell these secret things to me. So, nung na-interpret ni Daniel ang dreams ni King Nebuchadnezzar sa chapter 2, talagang sabi niya, nagagawa mo ito dahil sa Diyos. Nagagawa mo ito dahil may Diyos ka. Yan. Naalala ko basta iba talaga eh. Kapag mananampalataya ka, kapag sumasampalataya sa Diyos, iba ka talaga eh. Makikita ng mga tao eh. Ibang datingan nito. Ang ganda ng karakter nito, ang ganda ng ugali nito. Kahit na mahirap ang buhay, nakangiti. Iba talaga eh. Sabi sa Daniel 5:1, there's a man in your kingdom in whom dwells the spirit of the holy gods. Sabi niya, dwells the spirit of the holy gods. Nasa sa kanya ang Diyos. Yeah. Diba? During your grandfather's reign, he was found to have insight, intelligence, and wisdom like of the gods. Your grandfather, King Nebuchadnezzar, your kingly predecessor appointed him to be chief administrator over the magicians, enchanters, Chaldeans, and astrologer because he was found to have an extraordinary spirit. Diba? Yung extraordinary spirit na yan, meron siya at lagi nakikita kahit sinong mang hari ang nakaupo at the time. Diba? Ibig sabihin, consistent si Daniel. Consistent. At kung papansinin ninyo, the way na sinasabi, pinatutuhanan ito ng mga hari at ng mga tao at that time, makikita ninyo na yung extraordinary spirit ay nasa kanya. At ako'y naniniwala na kahit kayo, meron tayo, lahat namang kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan po ninyo ito, meron na kayong extraordinary spirit. Yung tipong, ganting-ganti ka na. Gusto mo na rin manuntok. Pero dahil may extraordinary spirit ka, meron kang Holy Spirit sa buhay mo, hindi mo ginagawa. Diba? Meron nga kasabihan sa Bible, diba? Patayin mo siya ng pagmamahal. Yung tipong ginagawan ka na ng masama, mabuti pa rin ang iyong pinagkakalot sa kanya. At mas nakaka-glorify kay God yun. Number 3, Daniel extraordinary spirit made the king to appoint him over the whole kingdom. Sa verse 3, makikita ninyo. And number 4, dahil sa extraordinary spirit na ito, Daniel enemy tried to bring allegations of negligence of duty in governance appear against him, but they have failed. Yan. So, si Daniel pala, nung panahon na yon, meron ng politika doon sa kaharian, Dahil masyado siyang magaling eh. Masyado siyang marunong. Nagagawa niya lahat ng mga bagay na pinagagawa sa kanya at meron siyang extraordinary spirit. Siya ay mananampalataya ng Diyos. Yung mga hindi mananampalataya ng Diyos, alam mong ginawa nila, sila ay naging nagsiselos. Si Daniel ay kanilang kinainggitan. Amen? Yung parang tipong hindi na tayo makagawa ng kalukuhan dito kasi merong Kristiyano diyan, no? Diba? Ganun po yung mga Iba naman talagang pawalwal na dahil may kasama kayong Kristiyano, kasama ka bilang Kristiyano, nagtitino sila, mga ganun sila. Hindi natin pwedeng gawin 'yan. Diba? Kasi nagliliwanag yung ilaw ng kasama nating Kristiyano. That is an extraordinary spirit. Yung tipong okay lang, wag na natin gawin 'yan. Wala namang nakakakita. Diba? Pero kapag ikaw ay Kristiyano na,
Ako, naranasan ko yun eh. Ako, nagtatrabaho ako, hindi dahil may nakakakita. Nagtatrabaho ako, may nakakakita o wala. Consistent ang trabaho ko. Naalala ko, nung ako ay nagtatrabaho, ako, supervisor na ako, iba-ibang posisyon na puntahan ko eh. Supervisor, team leader, assistant team leader, iba-iba eh. Meron pa akong art director, mga ganun. Pero ang yung ginagawa ko, nagmamap ako sa office. Nilinis ako. Meron namang mga janitor. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko may Kristo ako sa buhay ko. And I think that is also an extraordinary spirit. Na kahit na ikaw ay mataas na tao, nagmamap ka pa rin. Talagang gumagawa ka. And that is an extraordinary. Ganon din kay Daniel. Pero dahil sa ginagawa niya, yung mga tao, yung mga governors, ay mga enemy ni Daniel, dahil ayaw na siya isang successful, ay gusto siyang ibagsak. At tawag doon, kinainggitan. Sa panahon natin ngayon, crab mentality. Hindi, kailangan ibaba natin yan. Masyado na siyang Yan. Pero, sila ay nabigo. Dahil, una, si Daniel ay walang charge of corruption na nakita sa kanya. Hindi talaga siya corrupt. Walang makita na corruption sa kanyang buhay, sa kanyang mga ginagawa. Hindi siya kumuha ng sobrang dilata sa barangay. Di ba? Di ba? Iba talaga eh. Iba talaga. Kaya, pangalawa, Daniel was trustworthy. Siya ay trustworthy. Mapagkakatiwalaan mo. Kaya nito ang masasabi ko sa inyo. Marami tayong pinagkakatiwalaan. Sa totoo lang, minsan ang mga kaibigan natin, pinagkakatiwalaan natin sila. Pero minsan, dahil hindi pala sila katiwa-tiwala, minsan nadadala tayo. Pero si Daniel ay hindi ka madadala sa kanya kasi nga trustworthy talaga siya. Siguro kahit mga sekreto ng ibang tao binibigay sa kanya, hindi niya chismis, no? Ganon. Daniel was trustworthy. Kaya hindi nagtagumpay ang kanyang mga kaaway. Pangalawa, Daniel found no evidence of negligence. Wala siyang mga pagkukulang. Diba? Tandaan ninyo, corruption, trustworthy, and negligence. No sign of negligence. Hindi siya nag-negligence. Yung tatlo na yon. Sa buhay natin, i-apply nyo yun. Kapag kayo ay walang corruption, pag trustworthy kayo, at hindi kayo negligence person, sabi ko sa inyo, hindi kayo matatanggal sa pwesto ninyo o sa trabaho ninyo. Diba? Kasi sa totoo lang ngayon, dati nagbe-memo kami. Ano yung charge? Negligence. Ano yung charge? Corruption. Di ba ganon? Yung kapag may nagnakaw ka sa kumpanya, that's corruption eh. At kinatatanggal yun. Negligence din. Yan. Kaya yung tatlo na to, i-apply nyo sa buhay ninyo. I tell you, you will be successful. Hindi lang yun, i-apply nyo itong extraordinary spirit na to. Yung good character, at you have a great ability, you have knowledge and understanding, you have the ability to interpret dreams and explain riddles and solve difficult problems. Tiyak, ikaw ay ikaw talaga ay mapupromote. You will be successful. Pero lahat-lahat ng ito, as we napag-aralan natin, kagaya ni King Balthasar, ni King Nebuchadnezzar, lahat ng yon isa lang pinupunto dahil meron siyang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa kanya, kaya si Daniel ay naging successful. Kaya si Daniel ay naging successful dahil may tumutulong sa kanya. At dahil may tumutulong sa kanya, yung mga karakter na yon hindi nawawala sa kanya. Amen. So, number 1, Daniel is successful. Yan, si King Darius nga. Number 6 pa yon. Yung mga nauna. Yan. Si King Nebuchadnezzar, King Balthasar, at ngayon si King Darius. Yan. Pangalawa, Daniel is being target using his faithfulness to God. Naranasan niyo na ba ito? Yung tipong, kung kailan ka naging Kristiyano,
kini-question ka nila at linalagay yung pagiging Kristiyano mo. Yung tipong, ay, pastor pa naman yan. Ay, Kristiyano pa naman yan. Ganon. Di ba? Parang, yan naman ngayon kung Kristiyano ka or pastor ka or manggagawa ka ng Panginoon. Parang ikinakabit na yon. Ngayon si Daniel, dahil walang makitang flaws sa kanya, ikinabit ngayon yung kanyang faithfulness kay God. Kung dati pinagpapala si Daniel dahil sa Diyos, ngayon, nakaisip ang tao na siya ibagsak sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa Diyos. Ang galing ang galing talaga. Talagang magaling mag-isip ng mga kalaban ni Daniel. At makikita mo minsan, no, sa buhay natin, makikita mo kapag unguarded ka, makikita mo, ba't ako nakaganon? Diba? Parang, ang talino nila. Maraming matatalinong tao para ibagsak ka eh. Ibagsak tayo. At ginagamit nila yung pananampalataya natin sa Diyos. Ganun nangyari kay Daniel sa verse 5 and 9. So, una, the king is approached by Daniel's enemy with their evil craftiness. Pinuntahan nila si King Darius para magbigay ng kakaibang scheme para maibagsak si Daniel. And they propose a royal statute or a firm decree. Una, anong decree na yun? Pinopose nila. Una, mag-establish po kayo ng ordinance at i-enforce po ninyo ito, an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days except the king. 30 days lang naman ang kailangan ng mga kalaban ni Daniel. 30 days. Sa loob ng 30 days, lahat ng mga tao ay hindi po pwedeng manalangin o mag-worship kay God or sa tao maliban sa hari. Ginawa ng mga kalaban ni Daniel. Hindi makakatanggi ito, hari ito eh. Gagawin natin siyang Diyos. Diba ganon? Ganon eh, galing kumbaga sinuhulan nila sa pamamagitan ng kung si King Darius naman, sa akin lang sila sasangguni o sasamba o mananalangin. Parang kakaiba. Off guard dun si King Darius. Diba? At minsan ganun din, kakausapin niyo yung sa buhay natin, kakausapin si barangay chairman or kakausapin si ganito, kakausapin si supervisor, susuhulan. Ito. Papakainin kita sa mamahaling restaurant. Doon pa sila nagkita, mamahaling restaurant. Gawa tayo ng batas para pahirapan natin ang mga tao natin sa kumpanya. Para kung sino man sumuko, tanggalin natin. Ganun, Parang ganun. Ganun nangyari dito kay Daniel. Napakagaling ng kalaban ni Daniel. Para lang maibagsak siya, ginamit nila yung pananampalataya ni Daniel sa Diyos. Pangalawa, ginamit nila ang hari. At walang kaalam-alamang hari, nagagamit pala siya. At sabi pa, the punishment will be casting into the lion's den. Kung sino man, hari, kung sino man ang susuway, ilagay sa kulungan ng mga leon. Diba? Kaya may tanong ako eh. Bakit may kulungan sila ng mga leon doon? Gusto ko sanang itanong yun eh. Bakit sa kaharian may kulungan ng mga leon? Ano ba, zoo ba yun? O baka may zoo nga, Diba, nanonood ako ng mga gladiators. Diba, may mga ginagamit yung mga leon, mga tigre kapag nag-aaway sila, ganun Pero may kulungan ng leon. Anong silbi ng mga kulungan ng mga leon doon sa kulungan na yun? Pero sinabi sa Biblia meron. Siguro talagang ganun siguro ang parusa dati. Lahat ng mga magkakasala, tapon sa kulungan ng mga leon para lapain. Diba? Para kainin. At pangatlo, they encourage the king to establish an ordinance and enforce an injunction to whatever makes petition of any god or man for 30 days except the king. So, hindi pa yon. Meron pa. Gumawa po kayo, hari, ng isang ordinance na kahit na sino walang pwedeng makaalis ng batas na yon. Wow, ang galing.
So, hindi lang siya isang mungkahi. Hindi lang siya pinag-utos na verbal. Mag-memo po tayo, mahal na hari. Ilagay po natin yung memo na to, na kasulatan, na walang sino man na pwedeng bumali maliban sa hari, except the king. Whoever makes petition to any god or man of third days, except the king, walang sino man. And they have made King Darius sign the edict obtained in written documents. So, meron na, nakamemo na po. May memo na po tayo sa company. May memo na po sa kaharian. Kumbaga, batas na siya. Wala nang magagawa. Ganun yung ginawa ng mga kalaban ni Daniel para matarget siya sa pamamagitan ng faithfulness. Napakagaling, ano? Kung isipin mo, napakatalino ng mga tao na to, tataba ng mga utak. Hindi pwedeng ibenta sa Lazada. Kasi gamit na gamit eh. Di ba? Yan. Pangatlo, Daniel's faith and worship to God never changed in spite of danger. Kahit na ganun pa ang mangyari, ang pag-worship niya sa Diyos ay hindi nawala. Kahit na may danger. The other word for this is naging prayer warrior si Daniel. Pero kung babasahin niyo hindi eh. Kasi si Daniel, matagal niya nang ginagawa ito bago pa nangyari yung craftiness na to. Prayer warrior na talaga siya. So Daniel's faith and worship to God never changed in spite of danger. Sa verse 10 to 15. So Daniel went up to the upstairs room in his house that had windows open facing Jerusalem. Kaya hindi siya talaga takot si Daniel eh. Iyon ang maganda sa man of God eh. Hindi takot. Kapag ikaw ay may Kristo sa buhay mo, hindi ka takot eh. At anong mangyayari? Si Daniel binuksan niya pa ang kanyang bintana para makita siya at nakapace siya dun sa Jerusalem. Kung saan ipinak ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapakita niya na hindi ako dito. Iba ako sa inyo. Ako yung mananampalataya ng Diyos. Pangalawa, Daniel kneeled down. Siya ay lumuhod at nanalangin at nagpasalamat sa Diyos 3 beses ang araw. Sino gusto maging successful dyan at pagpalain dyan? Ito po yung gawin po ninyo. Lumuhod, manalangin, at magpasalamat sa Diyos 3 beses ang araw. Sabi ko sa inyo, pagpapalang lubos-lubos ay sa inyo. So, ganun talaga ang ginagawa ni Daniel. And pangatlo, just as Daniel had previously done. Just as Daniel had previously done. Ibig sabihin, lagi-lagi niyang ginagawa ito. Hindi na ito yung inutusan ni para manalangin. Kagaya ako, nag-uutos lagi ako sa mga membro ko na manalangin. Pero ito wala nang utos-utos, talagang ginagawa niya ito bilang mananampalataya. At ganoon naman po talaga tayo dapat. Dapat automatic na yung ating pananalangin. Kaya sabi ko sa anak ko, ng isang araw sabi ko sa kanya, "Nak, pagkagising mo sa umaga, habang ang iyong diwa ay pumapasok na sa'yo, upo ka lang at manalangin ka. Lord, patawarin po ninyo. Ganun kaagad. Iligtas po ninyo ako." Ganun kaagad kasi opportunity yun pagkagising mo eh. Huwag yung pagkagising mo, pagdilat mo ng mata, nakita mo yung cellphone mo, hablot ka agad eh. Nakahiga pa ng ganun, sino kaya yung nag-like sa akin. Uy, ang dami kong like. Diba? Mga like addict. Yun po. Hindi naman po doon nakikita yung halaga dahil sa like. Hindi naman din po lahat ng nagla-like. Talagang gusto yung mga pinost mo. Ako po, nagpo-post po ako para po mabasa ng ibang tao. Mabasa po nila. At kapag nagustuhan nila, sige, magla-like. Siyempre nakakataba ng puso. Pero, siyempre, ang mas nakakataba ng puso is nakikita nila yung mensahe. Ganun po talaga. Si Daniel, ginagawa niya na ito. So, pangapat, the conspirators, yung mga nagsama-sama, ay nakita si Daniel na nanalangin and seeking help before God. Nagsisik ng help si Daniel kay God. So, pinakita talaga ni Daniel at nasaksihan siya ng mga enemy ni Daniel, mga conspirators, yung mga naiinggit
naiinggit sa kaharian dahil siya nangunguna eh. Kaya sa inyo, ganun din ha. Hahanapan ka talaga. Nakatingin talaga sa'yo, CCTV. Diba? Nakatingin sa'yo. Yan. Para ano? Para ibagsak kanila, no? So, nakita nila si Daniel. And panglima, the conspirators told the king that Daniel is still praying 3 times a day. Nagsumbong na sila. Mahal na hari, si Daniel ay nananalangin pa rin kahit na meron tayong ECQ sa panalangin. ECQ sa panalangin, no? Meron tayong quarantine. Nananalangin pa rin siya. Bawal na nga. Bawal nang manalangin. Bawal nang sumamba. Siya pa rin ay nananalangin. Kaya, pangatlo, makita natin, si Daniel ay hinuli at ipinasok sa lions den. Diba? So, meron ng okay na, pinagpala na si Daniel, pero maraming nainggit. Kaya, siya ay ano? Ano yung pangalawa natin? Siya ay naging target. At ang ginamit ay ang kanyang faithfulness sa Diyos. Diba? Pangatlo, si Daniel ay, kahit na ganun nangyari, kahit may batas na, patuloy pa rin siya sa pagsamba sa Diyos. Kasi nga, sabi sa Bible, tayong mga tao, kailangan unahin natin ang Diyos. We must be a man's pleaser rather than God's pleaser rather than man's pleaser. Yan. Maliwanag yon. Dapat sa Diyos ang una nating sinasamba or i-please natin ng Diyos bago ang tao. Diba? Hindi po pwedeng gobyerno. At dati si King Darius, sila yung government eh. Diba? Kahit na ganun na sinabing batas. Kaya nga ako naniniwala. Naniniwala ako na hindi lahat ng batas ay makakabuti. Sa totoo po, hindi, kaya ako nung sinabi ang batas ay batas. Mga ganun pong katwiran. Hindi po totoo yun. Ako bilang pastor, nung panahon ni Hitler, naglagay ng batas ang Germany na ang tao ay may obligasyon na patayin ang mga Hudyo, ikulong at isuplong. Batas yun. Kung batas ay batas, sige gawin natin. Nasaan ba yung mga Hudyo na yon? Diba? Nasaan yung compassion? Diba? Ang batas ginawa yan para maging mabuti sa tao. Kapag ang batas ay nakakasama na sa tao, then, dapat hindi yun ang sinusunod. Dapat ang susundin natin yung batas ng Diyos. Tandaan po natin, ang batas ng Diyos ang mas nauna kaysa sa batas ng tao, batas ng gobyerno. Ganun po yun. Kaya salamat tayo dahil sa gobyerno natin, ang batas natin ay nakaukma, nakahulma sa Biblia. Kaya nga ako'y nalungkot nung may nag-alis yata ng ano ba yun? Yung we, the sovereign people, imploring the aid of Almighty God. Tawag doon? Preamble. Tinanggal nila yung imploring the aid of Almighty God. Hindi ko alam kung natuloy na yun, hindi. Pero nakakalungkot yun, ano? Kasi sa preamble pa lang, makikita natin na tayo, bilang mananampalataya, bilang Kristiyanong bansa, tayo ay naniniwala sa Diyos. At kung tatanggalin yun dahil sa bagong batas daw, kuno, then sa tingin ko, wag ganon. Pero alam kong marami tayong mga mananampalataya na nasa gobyerno ngayon. Kaya ako'y naniniwala na dahil Kristiyanong bansa natin, lahat ng mga batas na ibibigay dito ay dapat nakapulma, nakaukma kung anong sinasabi sa Biblia. So, Daniel's faith and worship to God never changes in spite of danger. And number 4, Daniel is caught. Kinuha na siya. So, the king declared. Hinuli na si Daniel, pang-apat, at ilalagay siya sa line. Then sa verse 16 to 20. So, the king declared to Daniel, may your God whom you serve continually deliver you. Nung hinuli siya, nag-declare si King Darius sa kanya. Masyado kang faithful. Diba? So, may your God whom you serve continually deliver you. Naniniwala kasi si King Darius kaya siya yung nangunguna sa mga tagapaglingkod.
sa tatlong presidente, sa tatlong administrator, naniniwala si King Darius na talagang si Daniel ay totoo ang Diyos na kanyang sinasamba. Although si King Darius ay hindi ganon, hindi siya talagang mananamba ng Diyos ni Daniel. Kaya sabi niya, may your God whom you serve continually deliver you. Parang may paghahamon at hindi lang paghahamon, yun, parang wish luck ba? Parang pagbagong kasal, mabuhay ang bagong kasal. Ano ba yung wish na yun sa mga bagong kasal? Pagbagong kasal, ano ba yung bate? Best wishes, yon. Parang ganun lang ginawa ni King Darius. Dahil, sa totoo lang, si King Darius at si Daniel, ano sila, may tiwalaan sa isa't isa. Although si King Darius ay hindi ganun naniniwala, pero malaki ang tiwala ni King Darius kay Daniel. Kaya sabi niya, parang ang Diyos ay samahan ka na iyong pinagsisilbihan at siya ang mag-deliver sa iyo. And pangalawa, the king makes sure that no one could move the rock and bring Daniel out of lion's den. So, nung linagay niya sa lion's den, naglagay pa ng malaking bato para wala talagang makapagligtas kay Daniel. Isipin mo naman yan. Wala talagang makakapagligtas sa kanya, makakapag-alis sa kanya doon. Kasi may malaking bato. Meron pa. Ginamit pa niya yung kanyang seal ng ring niya and put the seal on the rock. Linagay ng seal, selyo, yung bato. Na walang sino man makakapag-alis noon maliban sa kanya. Malibang sa hari. Diba? Hindi siya, kapag wala yung seal na yon, tiyak malaking kaguluhan yan, papapatay niya lahat ng mga umalis ng seal na yon. Ganun po kahigpit. At meron pa, yung official, yung ginamit pa rin niya yung seal ng mga official at linagay din dun sa bato. Baga, hindi lang yung hari ang makakapag-alis noon, kundi yung kapag may tumutol pa ng mga official, ay hindi pwede dahil yung seal nila doon din. Parang sobra talagang walang pagkakataon na si Daniel ay makaalis doon sa kulungan ng mga leon. At meron pa, sa 3, makikita natin dito na nung umuwi na si King Darius, siya ay disturbed siya. Siya po ganun eh. Hindi siya nakakain at ayaw rin niya magpaaliw. He could not sleep all night. Isang ganun po eh, yung tawag na kapag alam natin walang kasalanan ng tao, ginawa natin ng masama, hindi tayo makakatulog nun. Maniwala pa kayo sa akin. Gagambalain talaga kayo. Talagang, ang banal na espiritu, mangungusap talaga, ba't ganun yung ginawa mo sa tao? Ganun ang pinaranas ng Diyos kay King Darius. Hindi talaga siya. He was disturbed. The king was disturbed. Kaya nung umaga, dahil sa kanyang worried si King Darius, siya ito magbupapunta doon sa lion's den para kay Daniel. Tumakbo siya. Yun yung pang-4. And pang-5, Daniel proclaimed the goodness of God and is delivered. Natin dito, pang-6, Daniel's accuser with their wives and children was thrown into the lion's den. So, sa verse 24, makita natin dito, di ba, inalis na si Daniel, na-deliver na siya. Si Daniel ay na-deliver saan? Sa kulungan. Pangalawa, na-deliver din siya sa mga leon. Pangatlo, na-deliver din siya sa kanyang mga kaaway. 3 kaagad, iniligtas siya ng Diyos. Kaya nung nakita ni King Darius na nagmamadali, tanggalin niyo, alisin niyo si Daniel. Alisin niyo siya diyan. Tapos inalis nga nila si Daniel doon sa kulungan. Tapos sa 6 makita ninyo, inutusan ng hari na yung mga accuser ni Daniel ay itapon. Ang dami nun eh. Ang daming accuser ni Daniel eh. Hindi lang yung 2 na kasama niya. Mga governors, mga administrator, marami siya eh. Mga astrologers, maraming kasabwat.
ang gustong pumatay kay Daniel, yung nainggit kay Daniel. Kaya ang ginawa ni King Darius, anong ginawa niya? Pinatapon niya. Hindi lang yung mga tao na yon, pati ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Pinatapon doon sa lion's den. Pagkaalis kay Daniel, inutusan na, tapon niyo lahat dito yun. At ang nangyari, yung mga leon, the lions grabbed them before they hit the floor. Hindi pa man sila, nung tinapon, di ba? Hindi pa man sila nakakabagsak sa lupa, sa taas pa lang, nakukuha na sila ng mga leon. Ibig sabihin, napakaraming leon nito. Kasi marami yung tinatapon eh. Di ba? Alam nga naman yung isang leon kayang mag-grab ng 2 tao. Diba? Ibig sabihin, pa isang tao leon. So, ibig sabihin, napakaraming leon nito. Yung lions din. Kaya nga lions din hindi lang siya isang leon. Kasi marami. Kasama yung mga anak at mga asawa ng mga officials na yon. And sabi rito, the lions ate their bodies and then chewed on their bones. Kinain ang kanilang mga katawan at ninuya yung kanilang mga buto. Diba? Ganun po nangyayari. Now, gusto ko lang po ritong magkaroon ng pause. Kasi habang ginagawa ko, pinag-aralan ko ang verse na ito, nakita ko, kapag pala ang isang tao ay naglilingkod sa Diyos, at kapag ikaw siya'y pinagbalakan mo ng masama, at siya'y iyong pinersecute siya, may ganti sa'yo. Tiyak parurusahan ka ng Diyos. At ang ganti rito, makikita ninyo, hindi lang ikaw ang gagantihan Kunwari ako, ginawan mo ako ng masama. Ako bilang lingkod ng Diyos. Tapos, nalugmok ako ngayon sa kulungan ng kalungkutan or sa kulungan ng anumang kulungan yan, di ba? Or sa problema. Tapos kapag niligtas ako ng Diyos, yung gumawa ng masama sa akin na yun, parurusahan. Hindi lang siya, pati yung kanyang asawa at kanyang mga anak. Ganun pala yun. Ganun kay Daniel At hindi lang para sa akin, yung para sa ating lahat ng nananampalataya kay Jesucristo. Tandaan po ninyo, ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Minsan di natin maintindihan. Karoon tayo ng problema, kung kailan pa naman ako naging Kristiyano, ba't ganito pa nangyari sa atin? Kasi po, hindi po yan hindi po yan mystery. Talagang nangyayari talaga yan, panahon pa nila Paul. Yung mga mananampalataya, they were persecuted. Kaya sabi ko sa inyo, the story itself, yung istorya ni Daniel mula chapter 1 hanggang sa kaduluduluhan, talagang it reflects, it shadowed the things to come. The character of Daniel also, it depicts Christians, yung mga mananampalataya sa Diyos. Kaya, at may mga mangyayari. Kaya ang makita ninyo, sabi sa Proverbs 11:8, good people escape from trouble, but the wicked come along and are trapped by it. Sa Proverbs 21:18, the wicked must pay for what happens to good people. The cheaters will be taken in exchange for the honest. Kita niyo ninyo? At saka siyempre sa Psalms, my favorite verse, Psalms 105-15. Meron pa rin ito sa ibang book Yung saying, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Sabi nga, kapag ikaw ay mananampalataya, kapag ikaw ay may taong kumakalaban sa iyo, sumisipa siya sa bato. Totoo po yun Sisipa talaga sa bato. Ibig sabihin, siya yung masasaktan. Kaya ako maraming gustong gumawa ng masama sa akin. Hindi ako umano. Bakit? Kasi kakampi ko ang Diyos. Alam ko, ang Diyos ang siyang magtatanggol sa akin. Yung karukhaan, alam ko may Diyos na siyang mag-aangat sa akin. Kasakitan, andyan ang Diyos. Kaya sinasabi ko dito sa aking pamilya kapag di-devotion kami, madaling gumante.
Pero ang ganti na yon, maliit lang yun. Pero kapag ang Diyos ang gumanti, mas mahirap. Ibigay natin ang lahat ng mga pagkaganti natin sa Diyos kapag tayo ay mananampalataya. Amen. Kaya nakikita ninyo, kaya ito mga kapatid, kapag ikaw ay may makakilala or ikaw ay gustong pasakitan, huwag po yung mga lingkod ng Diyos. Huwag po yung mga Kristiyano, tunay na nananampalataya sa Diyos. Kasi kapag siya ay hinango ng Diyos, tandaan mo, ang Diyos paparusa sa iyo. Hindi lang ikaw, maging ang iyong anak at ang iyong asawa. Amen. At number 7, Daniel's testimony creates change of heart of the king in its kingdom. Kita mo, yung nangyari sa kanya, it's a testimony. At nagbago yung heart ng hari. Hindi lang sa hari, buong kaharian. Hindi lang sinabi ng hari, oh sige ako, naniniwala na ako sa Diyos. Hindi, may ginawa pa siya na ipinag-utos niya sa buong kaharian. Yun po yung nagagawa ng testimony po natin. Diba ang testimony natin? Kapag may sakit tayo, tapos tayo pinagaling. Kapag may karamdaman, ating ikwento sa kanya yung nangyari sa atin na tayo pinagaling sa anumang karamdaman. Diba siya nagkakaroon ng pag-asa? At ang kanyang sambahayan ay nagkakaroon din ng pag-asa. Ganun po yun. Daniel's testimony creates change of heart of the king in its kingdom. So the king is very happy. Sobra siyang masaya. And the king hereby decree that in every area of his kingdom, men are to fear and tremble before the God of Daniel. Nagbigay siya ng kautusan na lahat ng mga tao sa kanyang kaharian, sa kanyang imperyo, the Babylonian Empire, ay lahat ay matakot sumamba sa Diyos ni Daniel. Pinapakita niya, sinasabi ni King Darius, ito yung totoo. Ito yung totoong Diyos. Dito kayo matakot. So kung ikaw, ay mga tao dati, kung ikaw ay nabuhay dati, at naghahanap ka ng tunay na Diyos, kanino ka pa pupunta? Doon na ako, yung tunay na Diyos yun, oh. Yung Diyos ni Daniel, ayaw ko na rito sa Diyos na aking kinagisnan. Ganun po yun. At tayo mga Kristiyano, ganun din po. Yung ating mga testimony, pinapakita po natin yan. Na ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay Diyos na buhay, hindi patay. Diyos na gumagawa, nagbibigay ng mga mirakulo, mga signs and wonders. Yan po ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Yan po ang Diyos na ating sinasamba. At yan po ang ating ipinapakita sa ibang tao. So, hindi lang yon. The king recognized the living God who endures forever, the God of Daniel. Talagang nagbigay pa siya ng sulat. Naging naging instant evangelizer. Yeah? Nag-evangelize ngayon si King Darius. Nakita niya nangyari kay David. Ay, kay Daniel. Yeah? Nag-evangelize siya. Oh. Sipin mo yun? Hindi na kailangan mag-evangelize ni Daniel. Si King Darius na yung gumawa noon. Diba? And the king confessed that God's kingdom is one that will never be destroyed. And his dominion continues forever. Kita nyo? The king confessed that God's kingdom is the one that will be destroyed. And his dominion continues forever. Diniklara na ni King Darius na ang kaharian ng Diyos ang siyang hindi masisira. Bakit nasabi ni King Darius yan? Dito po kasi yan. Sa chapter 2, makikita ninyo si King Nebuchadnezzar ay nanaginip. Una, yung merong estatwa, ang ulo ay ginto. Tapos yung banda rito ay tanso. Dito naman bakal at sa bandang paa ay clay. Yan. It symbolizes 4 kingdoms. The Babylonian kingdoms, the Persian kingdoms, Persia. Ito na, si Cyrus na yon eh. Ay, si Darius. Persia na siya eh. Greek. The Greek kingdom and the Roman Empire. Yan. 4 siya. At sinabi ni King Darius, sabi niya, mula sa Persia, lahat ng kanyang nasasakupan na
na dating nasusukupan ng Babylonia, lahat yun, kasi na-conquest niya yun ang Diyos, ang kingdom ni God ang siyang mananatili. Kaya kita yung sinasabi ko sa inyo, ang Book of Daniel has two categories. It is a story and it's a prophecy. Yan po yung magkakatotoo. Kita mo, yung pa kasi nung statue na napanaginipan ni King Nebuchadnezzar ay may isang bato na pumunta doon at nadurog yung apat na kingdom na yun. At nanatili yung bundok. And that is the kingdom of God. Yan, inaknowledge kaagad ni King Darius. Amen? And the king testified that God delivers and rescue and performs signs and wonders in heaven and in earth. He has delivered Daniel from the power of the lions. Ganun ang ginawa ng pag-i-evangelize ni King Darius. Tinestify niya pa na ang Diyos ni Daniel ang siyang nagligtas kay Daniel sa lions. Siya ay nagpe-perform ng mga signs and wonders in heaven and on earth. And he rescues. Nagliligtas siya. At pang-walo, ito na. Yun. Daniel prospered. And so, sabi doon, this Daniel, yan. And so, this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Mga Persian na sila. Persian Empire. So, ganun po. Now, tingnan po natin. Nagkaroon na ng kasaganahan si Daniel. So, tingnan natin. One, para makita po ninyo kung ano sinasabi natin, ano po natutunan natin. Una, si Daniel is successful in envied. Makita niyo, he was blessed. Pangalawa, Daniel is being targeted using his faithfulness to God. He was persecuted. And Daniel's faith and worship to God never changed in spite of danger. He prayed. And Daniel is caught and enthroned into the lion's den. He was imprisoned. And number 5, Daniel proclaimed the goodness of God and is delivered. He is protected. Daniel, accuser with their wives and children, has thrown into a lion's den. He was repaid. And Daniel's testimony creates change of heart of the king in its kingdom. He testified. And pangwalo, he prospered. Pagkita ninyo ito, ano sinasabi rito? Sabi sa Romans 8, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? You are blessed, and sometimes you will be persecuted. You must pray. Sometimes you will be imprisoned when God will protect you. And God will repay all the things that cost you. Ginawang kanila ng masama, ang Diyos ang gaganti sa iyo. And you will testify, and you will be prospered. Sabi sa 1 John 4:4, ye are of God, little children. I have overcome them because greater is He that is in you, that He that is in the world. Sino ba yung nasa sayo? Ang Diyos. Ang Diyos, si Kristo, ang nasa puso ko. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, He who strengthens me. Sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Friends, ladies and gentlemen, kung ano nangyari kay David bilang mananampalataya, ay ganun din po ang nangyayari sa atin. Nung una tayong nakakilala sa Panginoon, pinagpala na tayo. We are now blessed because Christ meron sa atin. Tayo na ay kasama na sa pangako ni Abraham. Tayo na ay magmamana ng kanyang kaluwalhatian, magmamana ng kanyang kaharian. At ang banal na Espiritu ay nananahan na tayo. Tinutulungan tayo sa araw-araw ng ating mga ginagawa. Pinasasagana niya tayo sa ating karunungan, sa ating mga ginagawa sa buhay.
At yung iba sa atin, pinasasagana sa mga material na bagay. We are now blessed. Huwag kayong magtaka kung merong magpipersecute sa inyo. Kasi merong diablo may kaaway tayo. At yung mga magpipersecute na yun, gagawa sila ng kakaibang mga bagay. Minsan, gagamitin niya yung mahal mo sa buhay. Minsan, gagamitin trabaho. Minsan, gagamitin health. Minsan, gagamitin yung mga magulang. Minsan, gagamitin yung relationship. Para masira ka, doon sa pinaka-weakest point mo, gagamitin ng diablo yun para i-persecute ka. Pero gagaya ni Daniel, ang dapat na ginagawa mo lagi, manalangin. Lagi-lagi kang manalangin. Kagaya ni Daniel, 3 times a day. Sabi sa Bible, sabi sa book of Psalms and Proverbs, sabi doon, 7 beses dapat na nanalangin ang isang tao. At malamang, kahit na nanalangin ka naman pero na-imprison ka pa rin. Nalulugmok ka pa rin sa utang, nagkahiwalay pa rin kayo ng mahal na mahal mong diba? Nagkasiraan pa rin kayong pamilya, nabangkarote ka pa rin, diba? Kahit na nanalangin ka. Pero huwag ka mag-alala, kahit na dumadaan ka sa mga pagsubok na yan, kagaya ni Daniel, po-protectionan ka niya. The God will protect you. Sabi niya, I will be with you to the ends of the earth. What then shall we say of this thing? If God is for us, who can be against us? At habang pinoprotectionan ka niya, then God will repay you. Kapag nakabalik ka na. Vengeance is mine, says the Lord. Huwag ka pong gaganti. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti. Doon sa mga taong umapak sa iyo. Mga taong nagbigay ng mga bagay upang pahirapan ka. Ang Diyos po. And you will testify the goodness of God na pinagkaloob sa iyo. And also your family and all the people na makakakita na nangyari sa iyo ay makakapag-testify sa kanila. At sila mismo ang magsasabi kung gaano kagaling ang Diyos na sinasamba mo. Kung gaano kagaling si Kristo na nananahan sa iyo. Sila mismo ang magte-testify din niya. At dahil dyan, God will prosper. Amen? Amen. Kita po ninyo, basahin po ninyo yung Book of Daniel at reflection.